Amen. Praise the Lord. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso ngayong araw na ito para po maging sisidlan ng kanyang banal na salita. Tayo po ngayon ay magsasalo-salo ng kanyang makapangyarihan salita. The Bible said na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So today, I pray na maging spiritually nourished ang bawat isa at sit back and relax. I want you to enjoy this word. At the same time, hayaan natin na hindi lang tayo ma-inform, kundi higit sa lahat tayo po ay ma-transform sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. So I'm so excited because we have a new series ngayong buwan na ito ng July entitled Get in the Game. Get in the game. God wants all believers to get in the game and win. Ayaw ni Lord na nakatulala lang tayo. Gusto ng Panginoon na maging parte tayo sa kanyang ginagawa. You know what? There are three types of people in the world. Number one, those who make things happen. Number two, those who watch things happen. And then number three, those who wonder what happened. May mga tao, sila yung gumagawa. May mga tao naman, sila yung nanonood. May mga tao naman, nagwa-wonder na lang, ano nangyari? So ibig sabihin, wag lang tayong nanonood. Be part of what God is doing. Hindi tayo magiging champion hanggat hindi tayo sasalang. Hanggat hindi tayo magiging parte ng ginagawa ng ating Panginoon. Be part of what God is doing. Get in the game if you want to become a champion, if you want to win, if you want to experience what God is doing, get in the game. Be part of what God is doing. So ito po yung mga pag-uusapan natin sa buong isang buwan na ito at makikita mo na lang, kaya ko pala na maging parte nito. Kaya ko palang manalo, kaya ko palang maranasan yung nararanasan ng iba. Kasi ang ginawa nila, sumalang din lang naman sila eh. Sumali lang sila sa ginagawa ng Panginoon. Ginawa lang nilang available ang kanilang sarili para nang sa gayon maging parte ng ginagawa ng ating Panginoon. So today, napaka-importante po ng ating pag-uusapan. Napaka-importante po nito. Kasi may kinalaman po ito sa mga pinakamatitinding mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating buhay. In fact, yung mga biggest battles natin sa ating buhay. Now the question is, what was the biggest battle you've ever had in your life? Ano po yung pinakamatitinding mga battles na naranasan mo sa iyong buhay? Malalaman mo naman yan eh. Hindi ka masyadong familiar doon o kaya nahihirapan ka sa sitwasyon na yon. I don't know, maybe some of you dumadaan dito sa mga biggest battle na ito. Sa iyong buhay, first time mo na maranasan yon, kaya para sa iyo, biggest battle, yung sitwasyon na yon. Today, tuturuan tayo ng Panginoon at tutulungan tayo ng Panginoon na maipanalo natin yung biggest battle na yan. I don't know kung saan area ng buhay natin yan. Pero naniniwala ako na kung saan tutulungan tayo ng Panginoon at tuturuan tayo ng Panginoon kung paano natin maipapanalo ito. I want you to open your Bible with me in 1 Samuel chapter 17 verses 32 through 54. 1 Samuel chapter 17 verses 32 through 54. So dito sa text natin ngayon, in 1 Samuel chapter 17, dito kinaharap ni David ang pinakamalaking laban niya sa buhay. Literal, na napakalaki ng kanyang laban. So in this passage presents David as a young man, nameless, faceless young man. So in our text today, it gives us precious insight into how a Goliath-like problems can be defeated. Paano matatalo itong mga Goliath na mga pagsubok natin sa ating buhay. So join me in our message today entitled Start Wars. Hindi po Star Wars, kundi Start Wars. Every time na meron po tayong mga matitinding mga battles natin sa buhay, you have no choice kung gusto mong maipanalo ito. But you have to start wars. Beat your biggest battle. You have no choice but to start wars, kasi wala namang nanalo kung wala namang lumaban. Wala ka naman masasabing victory kung wala ka namang pinaglabanan na battle. So you have to start wars. Beat your biggest battle. Now the question is, how to beat your biggest battles in life?
1 Samuel chapter 17 verses 32 through 54. So iisa-isahin natin dito bawat point natin. Number 1. I-share mo itong link na ito, i-share mo itong video na ito dahil naniniwala ko na hindi lang para sa iyo ito. Hindi mo alam kung yung makakapakinig dito ngayong araw na ito ay may pinagdadaanan din na napakalaking battle sa kanyang buhay. Pero hindi lamang ako ang gagamitin ng Panginoon, kundi ikaw rin. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mensaheng ito. How to beat your biggest battle in life. Number 1, in verse 32. David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him." Number 1. Nabi natin, di ba? If you want to win your biggest battle, start wars. So ito yung WARS. Number 1, be willing. Be willing. So napaka-importante ng willingness. Why? Marami sana ang magaling, kaya lang hindi willing. Ulitin ko po. Marami sana ang magaling, kaya lang hindi willing. Aanhin mo yung galing na yan, but you are not willing to apply it. That's why, alam nyo po sa history, karamihan na mga naging valedictorian, wala daw significant na nagawa sa kanilang buhay. Hindi ko sinabi pong lahat dahil mayroon din talaga na naging significant. But karamihan hindi. Ano napansin nila doon? Mahina yung kanilang EQ. Maybe mataas yung IQ pero yung EQ, ang bilis sumuko. So aanhin mo ngayon yon. Umpisa pa lang natatakot ka na. So marami sana ang magaling, kaya lang hindi willing. Joel Brown once said, "The only thing that stands between you and your dream is the will to do, is the will to try, and the belief that is actually possible." The only thing that stands between you and your dream is the will to try, and the belief that is actually possible. So between yan nang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Ikaw, sa yung dream mo. Dapat willing ka muna. Ulitin ko, marami kasi ang magaling. Kaya nga lang, hindi willing. So sayang ang lahat ng ito. First, ang dapat natin gawin, be willing to go. Kaya sinabi dito ni David, your servant will go and fight him. So be willing to go. Kasi hanggat hindi ka willing humakbang, magagaya ka lang sa mga pangkaraniwan. Hanggat hindi ka willing humakbang, magagaya ka lang sa pangkaraniwan. Hanggat hindi ka willing humakbang, magagaya ka lang dyan sa mga tao na nakapaligid sa'yo na kung saan lang nangyayari sa kanilang buhay. Magagaya ka lang sa mga tao na nakikita mo wala nangyari sa kanilang buhay. Magagaya ka lang sa mga tao na kung saan average yung kanilang ginawa. Hanggat hindi ka willing humakbang, magagaya ka lang sa mga pangkaraniwan. David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him." So be willing to go. Second, be willing to fight. Your servant will go and fight him. So here we can clearly see David's willingness to fight with Goliath. Hindi natin siya nakitaan ng iling. Nako, yari na ako dito. Hindi natin siya nakitaan ng iling dahil siya ay talagang willing. So don't lose by default. Maraming mga tao hindi pa lumalaban, talo na. Bakit? Hindi willing eh. Laging, alam niyo po sa totoo lang, hindi lang pala sa basketball nangyayari ito. Yung nanalo ka kasi wala naman lumaban sa'yo. O kaya natalo ka kasi hindi ka naman sumipot dun sa laban. Pati pala sa buhay, ang daming ganito. They were losing by default. So you have to choose your battle and fight for what matters. Choose your battles and fight for what matters. Hindi lahat ng laban, nilalabanan mo, but be willing to fight. Kapag alam mong napaka-importante niyan, be willing to fight. So wag ka lang magaling, sana willing ka rin. Wag ka lang sanang magaling, sana willing ka rin. Verse 32, tignan niyo po, basahin niyo sa Tagalog. Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, "Wala po ni isa man sa atin ang dapat panghinaan ng loob dahil
Dahil lang sa Filisteyong iyon. Ito, napakaganda nito. Kasi maraming mga tao, nilalait na si Lord kasi nanginginig kung babalik ka sa ibang sa mga naunang mga verses, nanginginig sila sa takot. Yung mga warriors dito, wala sila nakikita na panapat dito kay Goliath. Kaya nanginginig sila. Ito ngayon, pagdating ni David. Hindi pagdating ng panahon mamaya wala na. Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin ang dapat panghinaan ng loob. Dahil sa Filisteyong iyon, eto, tignan niyo, ako na po na inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Hindi ka maigi dito, kapatid. Kung wala sa pamilya mo ang willing na lumaban sa kahirapan, tell them, ako na po. Kung wala sa pamilya nyo ang willing lumaban sa imoralidad na kumakalat sa inyong pamilya, sabi mo, ako na po. Kung wala ni isa man ang willing nakaharapin yung pinakamatitinding pagsubok na nangyari sa iyong buhay o pinakamatitinding kahihiyan na meron sa inyong buhay o sa inyong pamilya o sa inyong bansa, sabi mo, ako na po. Ako na po na inyong lingkod na maikipaglaban sa kanya. Mahirap, isasali ka pa sa ganong klaseng pamumuhay Paano mababago ang isang pamilya? Paano mababago ang isang bansa? Paano mababago ang isang buhay kung hindi ka willing? Ako na po. Vince Lombardi once said, the difference between a successful person and others is not lack of strength, not lack of knowledge, but rather a lack of will. Marami ang malakas, marami ang matalino, but hindi willing. Kaya napaka-importante nito if you want to beat your biggest battle. Number 1, be willing. Be willing. Number 2, letter A, in verses 33 hanggang 37, mapapansin natin dito, napaka-importante. Sabi dito sa verse 33, Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a young man." Nakita mo yun? You are only a young man, and he has been a warrior since his youth. But David replied to Saul, "Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from his mouth. Then it turned on me, and sabi niya dito, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them," sinabi ni David, "because he has defiled the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine." Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." Number 2, be able. So napaka-importante nung ability. So mapapansin natin dito, 33, you are not able. Pero sinabi niya, verses 34 and following, sinabi niya, kaya ko. Tatlong importanteng bagay dito, kapatid. Listen to this. Number 1, first, your ability doesn't depend on someone else's inability to see your potential. Your ability doesn't depend on someone else's inability to see your potential. Saul replied, verse 33, "You are not able. You are only a young man." Huwag mong hahayaan na dinidepende mo yung abilidad mo sa panlalait sa'yo o sinasabi sa'yo ng mga tao. You are only a young man. You are not able. Kasi hindi porkat bata, wala nang magagawa. Hindi porket ganyan ang kulay mo, mahina ka. Hindi porket maputi ka, mahina ka. Hindi porket maitim ka sobra, mahirap ka na lang. Hindi porket taga-Asian ka, ganyan ka na lang. Taga-Asia ka, ganyan ka na lang. Nakuha po natin yon. Your ability doesn't depend on someone else's inability to see your potential. Kasi maraming mga tao, dinidepende mo yung sinabi sa'yo, paano kung naniwala siya ka dito kay King Saul?
You are not able. You are only a young man. He has been a warrior from his youth. Again, your ability doesn't depend on someone else's inability to see your potential. Kasi hindi lahat ng tao makikita ang kakayahan mo. Kaya nga sinabi natin, di ba, noong nakaraan na preaching natin, you have to find a unique connection. Yung unique connection knows your worth, but sees your worth. Alam yung worth mo, pero nakikita niya yung ability mo, yung worth mo. Second, pagdating dito sa pagiging able natin, remember that today's adversities can create tomorrow's abilities. Ulitin ko ha, today's adversities can create tomorrow's abilities. Verses 34 hanggang 37. Sinabi niya dito, but David said to Saul, di ba sinabi niya, hindi mo kaya. Bata ka pa. Batang-bata ka pa. Marahil ito yung sinasabi sa kanya, he has been a warrior from his youth. Di ba kaya? But remember that today's adversities can create tomorrow's abilities. Ito sagot niya, 34 hanggang 37. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from his mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Sabi niya pa sa 36, your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them. Igagaya ko. Yung uncircumcised na Philistine na yan, tulad ng ginawa ko dyan sa mga leon at mga osong yan. 37, sinabi niya dito, because he has defiled the armies of the living God. 37, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Remember that today's adversities can create tomorrow's abilities. Yung ginawa niya dati, na paglaban doon sa mga oso, yung paglaban na ginawa niya doon sa mga leon, nakapag-create yan ng ability niya, nung si Goliath na yung kanyang haharapin. So remember that what hurts you today will make you stronger tomorrow. What hurts you today will make you stronger tomorrow. O di ba may kanta nga, you've made me stronger by breaking my heart. You ended my life and made a better one start. What hurts today makes you stronger tomorrow. So yung today's at yung mga adversities natin ngayon, nagki-create yan ng mga abilities natin bukas. So wag mong sasayangin. Yung laban mo ngayon, makinig ka maigi dito, yung laban mo ngayon, ang hahasa sa kakayahan mo bukas. Ano ba yung mga laban mo ngayon sa pag-aaral? Yung laban mo ngayon sa karir mo? Yung laban mo ngayon sa sarili mo? Alam mo ba yung laban mo ngayon ang hahasa sa'yo sa kakayahan mo bukas? So wag mo sasayangin yung mga laban mo ngayon. Maybe may mga pinapangarap ka o gusto mo mapagtagumpayan bukas. Mukhang gusto mong marating. Hindi mo mararating yan kung hindi ka hasa ngayon. So yung laban mo ngayon ang hahasa sa kakayahan mo bukas. Third, ability can open new opportunities. Yung ability yan na mayroon ka na nahasa sa'yo, yan ang mag-open ng mga opportunities sa'yo. Tingnan nyo po, verse 37. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Ano nangyari? Saul said to David, go. And the Lord be with you. Ability can open new opportunities. Remember that ability is the key to open new opportunities. So sharpen your skills. Why? Yan kasi ang tatabas sa mga hahadlang sa iyong pangarap. Kapag wala tayong skill o yung skill natin mapurol tayo, hindi mo matatabas yung hahadlang sa pangarap mo, susuko ka na lang. Bakit? Nakakapagod gawing pantabas yung mapurol na buhay. Kaya nga pag may pagkakataon na umattend ka ng training, makanig ka ng salita ng Diyos,
Mag-soak ka sa ikatatalas mo. Napaka-importante nito. Kaya kung gusto mong tumala, sabi ko nga, napaka-importante ng education, napaka-importante ng exposure, napaka-importante ng experience. Yung laban ni David, nung mga nakaraan, yun yung nagpatalas sa kanya. Para kayanin niya ngayon. Sharpen your skill. Tatabasin yan yung mga hahadlang sa pangarap mo. Saan mo ba kasi inuubos yung oras mo? Di ba? You have to sharpen your skill. Saan mo inuubos yung oras mo, yung pera mo? Panghasa ba? O pangpapurol lalo? Saan mo inuubos yung oras mo? Panghasa ba? O pampapurol lalo? May mga invitation sa akin. Wala namang problema pagdating sa entertainment. Wala namang problema yon. Kaya lang hindi lahat inoohan ko. Kasi may nakas-calendar ako na gagawin ko. Tatapusin kong libro. Aatinan kong ganito. Minsan mas inuuna mo pa yung magpapapurol sa'yo kaysa pagpapahasa sa'yo. Nakuha natin yon. Keep on improving your skills today. Because time will come that you will have to prove it. Kasi eto, makinig ka maigi, baka mag-open ng opportunity, hindi ka makapasok. Uy, teka lang. Makinig ka maigi dito. Baka mag-open yung opportunity, hindi ka makapasok. Kasi, mapapansin natin, hindi pala porket nag-open ng opportunity, makakapasok ang isang tao. Why? May opportunity na sa lahat para silang humarap kay Goliath Kaya nga lang, wala silang ability ng katulad kay David. Simula sa attitude niya, saka dun sa action niya. Wala sila nun. Kaya hindi porket may mag-o-open na opportunity sa'yo, mapapasok mo yun. Yung iba, natakot, siya, nakapasok. So it's either makapasok ka o matakot ka. Kapag may dumating na opportunity, it's either makapasok ka o matakot ka. May nag-open sa akin dating opportunity. Tandang-tanda ko yun na yun. Nagkaroon ako ng turnaround. May nag-open na isang program na mga estudyante ko, puro foreigner. Alam nyo po, siyempre isang semester yun. Nag-no ko. Sabi ko, kaya ko magsalita ng English, pero sabi ko, 4 na buwan, di ko kaya yan. Tapos 3 oras, ano na sasabihin ko dyan? Napansin mo, minsan may mag-o-open na opportunity, kailan di ka makakapasok. It's either makapasok ka o matakot ka. After that, sabi ko, ganito na lang ba? Kapag may nag-open na opportunity sa akin, pagdating sa, bawa mga banyaga, mag-o-open, paano kapag nabigyan ako ng pagkakataon na magsalita sa iba't ibang university, sa ibang bansa, hindi na lang ako lagi? Anong gagawin ko? Lagi na lang ako nga atras? Sabi ko, kinakailan narapin ito. Alam niyo po mga kapatid, umattend ako ng training. Umattend ako ng training na mag-hone dun sa skill ko. Paano ako magsasalita ng tama? Paano ko kakausapin ito? Kahit na gumastos ako, maniwala ka. Malaki ang gastos ko dito. Yung iba gagastos ng 100,000. Pati yung ipon ko, maniwala kayo. Kasi, sabihin na natin, gumastos ako ng 80,000. Gastos ako ng 80,000, malaki mawawala sa akin. Sana ganito na lang, pinambili ko. Hindi. Yung 80,000 na invest mo para sa skill mo, baka balang araw, 800,000 na yan. Baka balang araw, 8 million na yan. Yung kung ano yung in-invest mo ngayon, napaka-importante ng investment. Kaya lang, pag mag-i-invest ka, titignan mo, ano yung ROI nito? Nakuha po natin yon. Hindi pala porkit nag-open ng opportunity, makakapasok ang isang tao. Dahil yung iba matatakot, yung iba makakapasok. So you have to sharpen your skill. So para tumalim ka, gawin mong hasaan yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Gawin mong hasaan yan, huwag mong inaatrasan. Yes, nakaka-stress, pero tignan mo, enjoy mo kaya. Gagawin kong hasaan ito para pagpraktisan ko. Gawin ko ito, ulitin ko, para tumalim ka, gawin mong hasaan yung pinagdadaanan mo ngayon. Kapos ka ba? Baka yan na yung opportunity para matuto ka mag-budget.
Nakuha po natin, baka hindi tayo marunong mag-handle ng time natin, ng treasure natin, ng talent natin. Baka kaya ka dumadaan dyan kasi gusto kang hasain ng Panginoon. Baka kaya may conflict kayong dalawa, tinuturuan ka ng Panginoon, paano mo hahasain yung attitude mo? How to handle difficult people? Kasi hindi lahat ng tao, kaugali mo. Nakuha po natin yun? Iba-iba yan. So para tumalim ka, kailangan mong gawing hasaan yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Remember that God-given ability can open Goliath-sized opportunity. Again, God-given ability can open Goliath-sized opportunity. Yung mga abilities na ito na na-create sa atin, nung mga bagay na kung saan pagsubok na hinarap natin, nag-o-open yan ng mga Goliath-sized na oportunidad sa iyong buhay. Alam niyo po ba that the biggest career breaks are often opportunities no one else wants. Ulitin ko. The biggest career breaks are often opportunities no one else wants. Hindi nila ito napagandaan. So you have to prove what you improved. You have to prove what to improve. Kasi maraming mga biggest career opportunities, yung iba ayaw. Kaya mabalik ako doon. Yung dating kinatatakutan ko, after that, nag-go na ako. Kasi kaya ko na, nung may nag-open ulit, na ganitong klase, kinuha ko na, kaya ko pala. Kaya ko pala maging teacher ng mga Chinese, kaya ko pala maging teacher ng mga Amerikano, ng mga Australiano. Kaya ko pala maging teacher, kaya ko pala maging speaker sa isang international conference. Nahalo at maraming mga banyagan na nagsasalita, kaya ko pala yun. Pakikinggan pala nila ako. Kukunik pala ako sa kanila. God-given ability can open Goliath-sized opportunity. Kasi maraming mga malalaking mga career breaks sa atin, hinindian lang ng iba eh. Marami naman kaya napunta sa akin yun kasi ayaw nung iba eh. Hindi nila napagandaan. So dapat handa ka. Ito yung pangatlo, yung letter R. Ulitin ko ha, be able. Napaka-importante niyan. Gawin mong hasaan ngayon yung mga pinagdadaanan mo financially, emotionally. Huwag mo agad tignan na kaaway mo yung asawa mo. Huwag mo agad tignan na padala ng demonyo yung taong yan. Pwede bang hinahasa ka ni Lord at hinahasa siya ng Panginoon dyan? Kasi bukas mas malaki pa ang i-handle mong team. Kasi bukas mas magiging malaki pa yung organization na pwedeng mangyari sa kumpanya ninyo ngayon. Ability can open new opportunities. So dapat handa ka. Pangatlo, ito yung letter R. Verses 38 hanggang 40. Be ready. Verses 38 hanggang 40, be ready. Tignan nyo po. Ito na. Sabi niya gano'n. O sige, go na. Ito na. Tignan nyo, 38. Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. 39. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. So, trinay niya. Sabi niya ganon. Tignan nyo, I cannot go in this. Because, he said to Saul, because I am not used to them. So, he took them off. 40. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, with his sling in his hand, approach the Philistine. Be ready. If you want to win your biggest battles, start wars. Ano yun? Be willing, be able, be ready. Ready means prepared or available for immediate use. For immediate use. Ibig sabihin, kapag nangailangan na ngayon, at pwede ka, at ready ka, ikaw yun, yung ready. Hindi ibig sabihin na nag-aral ka kahapon, ready ka na ngayon. Hindi, mamaya dyan. May pinatayo ko pambihira yan, 3 taon ng graduate. Sabi ko, ikaw muna mag-preach dyan, hindi niya daw kaya. Ano yun?
Pwedeng nag-aral, pero hindi ready. You must be ready. Ready means prepared or available for immediate use. So keep on improving your skills today because time will come that you will have to prove it. Darating ang panahon, yung pinag-aralan mong yan, you have to prove it. Iba yung nakasulat sa resume, pero iba na yung actual na ginagawa mo na. Iba yung sinasabi mo, pero iba yung ginagawa mo na talaga. Alam niyo po, someone said that opportunity doesn't waste time with those who are unprepared. Opportunity does not waste time with those who are unprepared. Hindi kayo hintayin yan. Hahanap ng iba. Ang dami-dami. Sabi nga sa akin ng pinsan ko, lalo na daw kapag sa syudad, lalo dito, hindi porket graduate ka ng masteral, doctorate, magiging principal ka na. Usually, 100 kayong pagpipilian dyan, lalo na malaking syudad yan. Ngayon, sino ang ready? Remember this, opportunity doesn't waste time with those who are unprepared. So some opportunities, remember this, some opportunities knock once. So be prepared. Now, how to be ready? Paano ba ako magiging ready? First, find your fit. Ganda nito. Find your fit. It means uncover and discover your values, strength, interest, and style. Find your fit. Meron po akong libro. Ito mismo yung title niya. Find your fit. Unlock God's unique design for your talents, spiritual gifts, and personality. Sinabi dun sa librong nyo na find your fit. Sinabi niya nga dito, babasa niyo muna sa mga magulang tong librong to. Sinabi niya dito, help your children see themselves through God's eyes. Help your children see themselves through God's eyes. Tulungan mo na makita ng mga anak mo, na makita nila yung sarili nila, kung paano na sila tinitingnan ni Lord. Hindi tinitingnan mo lang. Kasi minsan kung yung tingin lang natin, ikagaya lang natin lagi yon. Ano ba ang pagkalikha sa kanila ng Panginoon? Actually, ito yung ibig sabihin ng train up a child in the way he should go. So that when he is old, he will not depart from it. Ang ibig sabihin nun, ititrain mo siya kung ano yung bent ng bata. Kung ano yung disenyo ng Panginoon sa kanya. So help your children see themselves through God's eyes. Find your fit. Kaya nga sinabi dito sa verse 38, then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. Lahat pinasuot na kay David. 39. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. Sabi niya gano'n, I cannot go in this, he said to Saul, because I am not used to them. So he took them off. Alam niyo po, sinabi ng isang bestseller na libro, titled, Do What You Are, Discover the Perfect Career for You. Ito sabi niya, to suit yourself, you must know yourself. To suit yourself, you must know yourself. Kasi kapag hindi fit sa'yo yan, lalaban ka, nahuhubuan ka. O kaya naman sa kanya, parang di siya, parang naman, ang hirap naman nito. Ang luwag, sobrang sikip. To suit yourself, you must know yourself. Kaya sa akin po, karamihan ng damit ko, pinapagawa ko na lang para fitted siya. Shout out kay Brother James. So fitted siya, eksakto siya. Dati kasi gifted pastor po ako eh. Alam niyo po ibig sabihin, lahat ng binigay sa akin, susuot ko kahit na hindi naman sok sa akin. Eh wala dati talaga eh. Yung sapatos ko, ang size ko lang, 9. Yung sa pako, tapos mamaya bibigyan ka ng 10, 11. Saksakan mo na lang ng bato. O kaya saksakan mo ng kung ano-ano para magkasya lang. Kaya lang minsan hindi ka mapakali. Minsan binigyan ka ng member. At that time, medyo yung waistline ko, medyo masyadong payat pa ako, bibigyan ka ng 35. Di ba? Lagyan mo na lang tali. Bili ka na lang mumura yung sintron, lagay mo na lang. Kaya lang minsan, para naiiya ka, hindi ka makakilos ng maayos. Kasi hindi naman fitted sa'yo yon. To suit yourself, you must know yourself. Okay, hindi ka maigi dito. Hindi lahat ng sinusuot sa'yo, bagay sa'yo. Hindi lahat ng sinusuot sa'yo, bagay sa'yo. Dapat alam mo ang kalalagyan mo
para pag nilagay ka sa maling lalagyan, hindi ka mapipilitan. Dapat alam mo kung sino ka. Dapat alam mo ang kalalagayan mo. Dapat kilala mo kung sino ka para pag nilagay ka sa maling lalagyan, hindi ka mapipilitan. Kaya sinabi niya, I cannot go in this. Trinay niya naman eh. Because I am not used to them. So he took them off. Bago ako naglingkod sa Panginoon, hindi ko naman sinabi na lagi mag-full time, ganyan. Sa akin po yun. Walang gumagana eh. Parang laging nahuhubo eh. Yung ginagawa mo, ibig sabihin nawawala, nalalaglag eh. I cannot go in this because I am not used to them. So we took them off. To suit yourself, you must know yourself. Ulitin ko, hindi lahat ng sinusuot sa'yo, bagay sa'yo. Yung iba, sinusuotan ka, maging abogado ka, maging doktor ka, okay lang kung bumagay sa'yo, pero sa totoo, hindi naman. Maging pastor ka, sa totoo, hindi naman. To suit yourself, you must know yourself. Find your fit. Find your fit. If you want to be ready, hindi ka magiging ready dyan eh. Kasi feeling mo, malalaglag, mahuhubo, feeling mo, hindi ka makakakilos. You have to find your fit. So tignan mo yung sarili mo, kung paano ka tinitignan ni Lord. At hindi kung paano ka tinitignan ng mga tao sa paligid mo lang. Although sinabi natin, di ba, may co-discerner na tinatawag, gagamitin ng Panginoon. Pero ito nga, wala nga, hindi nga siya pinag-aralan eh. Alam mo, ganito, alam mo, ganyan, ika lang. Tapos alam mo sa sarili mo, pwede kasi may sinabi sa yung tao, yun ka talaga. Kasi nakita, pero pwede may sinabi sa iyo, pero alam mo sa sarili mo, hindi talaga eh. Second, go for it. Find your fit. Go for it. Remember that your skill must be able for immediate use. Tingnan nyo, pagdating ng 40. Sinabi niya ganun, di ba? Kanina, I cannot go in this. Sinabi niya kay King Saul, because I am not used to them. So we took them off. Anong ginawa niya? Verse 40. Then, he took his staff, di ba sinabi natin, pag sinabing ready, available for immediate use. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, approached the Philistine. Go for it! Yan ang ready. Find your feet, then go for it. Again, availability is the key to open the door for your ability. Ulitin ko availability is the key to open the door for your ability. Di ba? May training ka ng ganito. May nag-open, kaya lang di ka available. O paano mo ma-showcase yung ability niya na hindi ka available? So prove what you improved. Useless ang ability kung walang availability. Ulitin ko, useless ang ability kung walang availability. So he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones. Naghanap siya ng 5 smooth stone na ito at inilagay niya yon. Sama niya yon sa paglapit. Napansin mo, nandoon na agad yung gamit niya eh. Ako dati naaalala ko, kasi mahilig ako, natutuwan ko yung kay Dr. Eli Javier. Yung Bible ko dati, yung magandang balita. Tapos mamaya dyan, yung outline ko, nakasulat dito. Yan, nakasulat lang yan dyan. Basta sinusulat ko lahat ng mga importanteng topic sa bawat occasion. Ngayon, mamaya dyan, may bigla-bigla, kailangan natin ng preacher dito, kailangan natin ng preacher dito. Oh, kaya mo ba? Hindi ako pwede. Ikaw, kaya mo ba? Hindi ako pwede. Ikaw, kaya ko. Hindi nila alam, nakaready ako dito. Ready. Ibig sabihin nun, available for immediate use. Kasi iniisip ko na, baka dumating ang panahon, kailanganin ko to. Baka dumating ang panahon, magagamit ko to, baka pag may nag-open na opportunity, hindi ka handa. So, paano yan ngayon? Hindi mo ba pagtatagumpayan? Yung biggest battle na yan sa iyong buhay. Your skill must be available for immediate use. Remember that when opportunity knocks on the door, get up and meet him. Ulitin ko. When opportunity knocks on the door, get up and meet him. So be ready. It means find your feet and go for it. How to win how to beat your biggest battles in life. Napaka-importante.
Letter W, di ba sinabi natin? Start wars. Paano? Paka-importante, be willing. Pangalawa, be able. Pangatlo, be ready. Pang-apat, verses 44 hanggang 47, be steady. Steady means stay calm, unwavering. Kalma lang. Unwavering. Dapat naka-fix ka dun. You know what? The toughest battle you'll ever fight in your life is the battle within yourself. Di naman si Goliath eh. The toughest battle you'll ever fight in your life is the battle within yourself. Kapag sa loob mo, talunan ka na, hindi mo matatalo yung mga tao sa labas. Yan ang pinakamatinding battle sa'yo ngayon. The battle within yourself. Ngayon ang tanong, how to be steady? Paano ba akong magiging steady? First, put out the fire of intimidation. Kinakailangan yung ibinubuga sa yung apoy para matupok sila at that time. Tinanggal ni David yun, tignan nyo. Ibig sabihin nito, stop something that is burning. Bumubuga si Goliath ng apoy, nalulusaw sa kanila. Ano nangyari? Verses 41 hanggang 44. The Philistine slowly walked closer. Tignan nyo to, ang ganda nito. Tignan nyo. The Philistine slowly walked closer and closer to David. Goliath's helper walked in front of him. But hindi, may helper pa, laki-laki na. Carrying a large shield. Kala ko ba maliit lang? Ba't may pang shield ka? Ay, sige, hayaan mo na, warrior eh. 42. Goliath looked at David. Nung paglapit niya kay David, he looked at David with disgust. Anong sinabi niya? Tingnan niyo to, ganda. He saw that David was only a handsome, healthy boy. 43. Goliath said to David, "What is that stick for?" Ano yung patpat na yan? Did you come to chase me away like a dog? Then Goliath used the names of his gods to say curses against David. He said to David, "Come here, and I'll feed your body to the birds and wild animals." So anong gagawin mo, kapatid, para maging steady ka? Kasi bubugahan ka talaga ng tutupok sa'yo eh. Katulad na nangyari sa kanila, kalalait ni Goliath. Nakita, malakas si Goliath. Nanginig na lahat. So you have to put out the fire of intimidation para maging fix ka dyan sa goal mo. Para manatili ka doon sa journey mo, doon sa kalsada mo, na dapat yun ang tinatahak mo. Maniwala ka, maraming mga tao tatanggalin ka dyan. Sitwasyon, tatanggalin ka dyan. You have to put out the fire of intimidation. Sinabi ni Simone Biles, isang American artistic gymnast, with a total of 37 Olympic and World Championship medals. In fact, she's the most decorated gymnast in the history. At siya ay considered one of the greatest gymnasts of all time. Sinabi niya, most athletes get intimidated once they see how many fans are out there. But it almost calms me down in a way because I think of it as a fun way to show off what I've been working on. Marami daw mga athlete, crowd pa lang kinakain ka na eh. Sa dami ng tao, doon sila natakot. Kasi madaming manunood, pwedeng maraming makikita yung gagawin nila. But para sa kanya daw, it almost calms me down. Bakit? Kasi ito yung pamamaraan para may showcase ko yung pinaghahandaan ko. Handa-handa ka pa. So dapat maging excited ka. So put out the fire of intimidation. Ako minsan pag kinakabahan ako, sabi ko, ito yung pagkakataon ko para may showcase yung pinaghahandaan ko. Ito yung pagkakataon, mai-intimidate ka talaga, pero sayang. Tignan nyo, 41, basahin ko sa Tagalog. Lumapit si Goliath kay David na pinangungunahan ng tagapagdala niya ng armas. 42. Yan na. Nang makita niyang binatilyo lamang si David, magandang lalaki, at may mamula-mulang pisngi, hinamak niya ito. Sinabi niya kay David, "Aso ba ako at patpat yung dala-dala mo?" At sinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi pa niya, "Lumapit ka rito
at ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at sa mababangis na hayop. Lahat na yata ng panlalait at pangmamaliit, ginawa na kay David. Hindi ka ba matatakot nun? Papakain daw siya. Dudurugin siya. Lahat ng panlalait at pamamaliit, ginawa na kay David. Eto, maganda dito. Tingnan nyo. Yung iba doon, totoo. Ano yung totoo doon? Magandang lalaki. Nakuha natin yun. Healthy boy. Ano pa? Mamula-mulang pisngi. Sinabi dito. Yung iba doon totoo. But yung iba doon, hindi. Yung iba naman totoo. Kasi bata ka pa. Kasi first time mo. Nagagawin ito. Ba't yung iba doon hindi? Papakain sa mga hayop? Nagawa niya na ba? Hindi pa naman Minsan yung sinasabi sa'yo ng tao, ginagawa mo ng totoo, hindi pa naman nangyayari sa'yo eh. Minsan yung sinasabi sa'yo ng demonyo, ginagawa mo ng totoo sa isip mo, hindi pa naman nangyayari sa'yo. Matatakot ka ngayon, lilihis ka na ngayon sa kalooban ni Lord. Lilihis ka na ngayon sa pinapagawa ni Lord sa'yo. Remember this, make sure your worst enemy doesn't live between your two ears. Make sure your worst enemy doesn't live between your two ears. Huwag mo nga hayaan na naninirahan yan dito. At lagi na lang sinasabi, mahina, pogi ka lang pero mahina ka. Maganda ka lang, pero bopols ka. Maganda yan, maniwala ka, sabi dito. Nakita niya, pogi daw si David. Handsome boy. Sabi niya nga healthy. Kaya lang, yung nakita niyang gano'n, ginawa niya negative. Alam mo dati, sa amin, akala namin, ang pinakamalalakas pagdating sa basketball, yung mga tambay sa kanto. Ito, totoo. So kapag nakakita kami ng mga mayayaman sa lugar namin, alam mo naman pagyayamanin eh. Di ba? Alam mo naman, parang di naaarawan, tapos lagi nakakotse, ganyan. Tingin namin mahina. Maraming beses napahiya kami. Hindi pala porkit ganon, mahina na. Yung pala, tad-tad pala ng training. Alayo pala ng skill. Pinatrain pala siya ng magulang niya. Na kung saan milya-milya yung layo. Nawa mo yan. So you have to put out the fire of intimidation. Di porket malit ang tingin sa'yo ng mga tao dahil ganyan ka lang. But make sure your worst enemy doesn't live between your own ears. Pag hinayaan mong manirahan yan, tapos ka, kapatid. Uubusin ka niyan dahil parang kalawang yan at parang anay yan na unti-unti kang pababagsakin. Susunod na gagawin mo if you want to be steady, second, put your confidence in God. Ito sabi niya, 45. Sabi niya, wala, pogi ka lang. Eto, nako, healthy boy ka lang, pero ano yan? Sabi niya gano'n, papakain kita sa mga wild animals. Sabi niya gano'n. Ano sabi ni David? Sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dala espada, sibat at punyal. Pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan. Ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. 46, sa araw na ito, ibibigay sa akin ng Panginoon. Sabi niya dito, sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Ang tindi ng confidence na ito. Sasabihin na naman ng iba na ito, hyper faith. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Kaya pag tumayo ka na, bibigay mo na sa akin to Lord. Nagsimula ka na, bibigay mo na sa akin to Panginoon. Sabi niya, sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay ng mga kasama mong Filisteo ay ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop at malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. 47. Malalaman ng lahat ng nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat, sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat
sa amin. Put your confidence in God. If you want to be steady, put out the fire of intimidation and then put your confidence in God. Hindi ko sinasabing wala siyang limitation. Meron nga eh. Pero ito ang liit mo na nga, tapos takot ka pa. Babae ka na nga, mahina ang tingin ng mga ibang tao, tapos duduwag-duwag ka pa. Pinatutunayan mo, ano mangyayari sa'yo niyan? Ganyan na nga yung pamilya mo. Yung nangyari na hindi maganda, tapos takot ka pa. You know what? When Goliath approached David, he saw how small he was and totally underestimated his potential. Paglapit niya, napansin niyo yon? Kita niya, liit naman ito. In-underestimate niya yung potential ni David. So ano nangyari ngayon? Goliath was not fully prepared. Hindi rin siya ngayon nag-focus doon sa encounter nila. And it ended up costing him his life. Masyado niyang in-underestimate si David. Hindi siya nakapaganda, hindi siya nakapag-focus, tapos siya ngayon. Si Goliath ang hindi napaghandaan si David. Si Goliath ang hindi napaghandaan si David. Ang daming panlalait na ginawa sa kanya. Sa kanila. Ang daming pananakot na ginawa sa kanila. So remember this. You should never let the size of your challenge affect your thinking. Litin ko. You should never let the size of the challenge affect your thinking. Huwag mong hahayaan na yung mga challenges na yan, naaapektuhan yung pinag-aralan mo. Huwag mong hahayaan yung mga challenges na yan, naapektuhan yung mentoring nyo kahapon. Ano ba naman yan? Kami mentoring nga, nakalimutan mo na. Huwag mong hahayaan yung size ng challenge na yan, maapektuhan yung narinig mong preaching ngayon. You should never let the size of your challenge affect your thinking. Tandaan, hindi mapapahiya ang taong sa Diyos ay nagtitiwala. Hindi mapapahiya ang taong sa Diyos ay magtitiwala. Anong nangyari after this? Anong nangyari? Tapusin na natin ito, 48 hanggang 54. Ito na. Habang lumalapit si Goliath sa kanya, patakbo naman siyang sinalubong ni David. 49, kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at tumumba siya ng padapa sa lupa. 50, kaya tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Napatay niya si Goliath kahit wala siyang dalang espada. Tumakbo siya papunta kay Goliath. Kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. 52. Sumugod ang mga sundalo ng Israel at Huda na sumisigaw at sinabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat at Ekron. Nagkalat ang mga bangkay ng mga Filisteo sa daan ng Shaarim hanggang sa Gat at Ekron. Pagkatapos nilang habulin ng mga Filisteo, nagsibalik sila at sinamsam ang mga naiwan sa kampo ng mga Filisteo. 54. Dinala ni David ang ulo ni Goliath sa Jerusalem at inilagay sa kanyang tolda ang mga armas ni Goliath. Indeed, Goliath can be defeated. Therefore, your biggest battle can be defeated. Yung mga biggest battle na kinakaharap mo sa buhay, kapatid, kayang matalo. Remember, wars will defeat your biggest battles in life. Wars will defeat your biggest battles in life. Be willing, able, ready, and steady. Hindi mapapahiya ang taong sa Diyos ay nagtitiwala. Minsan yung mga malalaking kinakaharap natin sa buhay, yan ang pala magbubukas ng mga pinakamalalaking oportunidad na kung saan inatrasan ng iba.
Hindi handa ang iba. At hindi sapat yung tiwala ng iba para kaharapin ang mga laban na yon. Sasabihin, hindi natin sasabing madali. Dahil mahirap talaga. But it may not be easy. But it can be done. It may not be easy, but it can be done. Be willing, able, ready, and steady. Listen to this as I end. Para sa atin ngayon na kumakaharap na mabibigat, pinakamalalaking pagsubok, first time na maranasan mo yung bagay na yan, first time yung pain, first time yung kaba, yung takot. Remember this, brothers and sisters, that your biggest battle can lead you to your biggest victory. Your biggest battle can lead you to your biggest victory. Your biggest battle can lead you to your God-given destiny. Ulitin ko po, your biggest battle can lead you to your God-given destiny. Kung hindi nangyari yung battle na ito, makinig ka maigi, kapatid. Kung hindi nangyari yung battle na to, hindi siya makikilala ni Saul. Hindi siya makikilala ni Haring Saul at ng buong Israel. Kung susundan natin yung mga susunod na verses, sinabi ni Saul sa kanya, kanino anak yan? Sino ba yan? Puntay mo dito. Bisa iyo Kung hindi nangyari yung battle na yan, karap niya si Goliath, hindi siya makikilala ni King Saul at ng buong Israel. Alam mo ba? Kung hindi nangyari sa'yo, yung nakaraang pagsubok mo, paghihirap mo, mga challenges mo, hindi mo na mararating yan ngayon eh. Kung hindi mangyayari sa'yo, yung nangyayari sa'yo ngayon, hindi mo mararanasan yung mga oportunidad na nakahanda pa sa'yo para bukas. Sino sa atin ngayon na may kinakaharap na malagulayat na problema? Laban lang. Kaya lang sa susunod, don't just tell God how big your problem is. Ulitin ko. Sa susunod na laban mo, o itong laban na ito na mabibigat, don't just tell God how big your problem is. Tell your problem how big your God is. Tama na kapatid, ang pagmamagnify mo sa problema. Ang minagnify ni David dito, hindi yung problema. Ang minagnify niya, yung Diyos na kayang bigyan sila ng tagumpay. Out doon sa problema. Mo masyadong magnify yung problema. Malaki yung problema yan, pero mas malaki si Lord. Kasi kung sino yung minamagnify mo, yun na nagmumukhang Diyos eh. Kung sino yung minamagnify natin, yun na nagkikreate ng matinding power sa atin. Over us. Ngayon, nanalo sila, hindi dahil lang sa kanila, dahil daw kay Lord. Kasi sino ba ang minamagnify mo? Yung kainaan mo? Yung sablay na nanay at tatay mo? Yung sablay mo kahapon? Sino minamagnify mo? Magnify mo si Lord. Don't just tell God how big your problem is. Tell your problem how big your God is. I want you to close your eyes right now. Ikaw na may kinakaharap ng mga malalaking battles ngayon sa iyong buhay. I don't know kung saang area yan, maybe financially, physically, emotionally, mentally, or even spiritually. That can lead you to your biggest victory. Iasa mo sa Panginoon. Ditin ko, hindi mangyayari kay David yung magandang nangyari sa kanya kung hindi niya naranasan yung mga biggest battle na yan. Kaya mo nararanasan yan ngayon, inihahanda ka ng Panginoon para sa mas matindi at mas magandang bukas na naghihintay sa iyo. Huwag mo lang sanang makita yung pain mo ngayon. Sana makita mo yung magiging gain niyan bukas. Kasusuko. Kasusuko. And for all of you right now, gusto mo, sinasabi mo, Lord, gusto ko pong ipamukha sa mundo kung gaano kalaki sa aking buhay. Sa kabila, Panginoon, ng mabibigat, malalaki na pinagdadaanan ko sa aking buhay. Kapatid, hayaan mo maghari si Lord sa buhay mo. Huwag kang papakain sa mabibigat na pagsubok yan. Hayaan mo si Lord ang ma-magnify dyan sa sitwasyon mo. Surrender your life to the Lord. Suko mo na yun kay Lord.
At hayaan mo siya maghari. If you want to give your life to Jesus right now, maybe this is your first time. Matagal ka na nakikinig, ba't gusto mong i-dedicate, i-commit yung buhay mo kay Jesus? Now is the best time. Pagharian ka nawa ng Diyos. At huwag yung mga pinagdadaanan na yan. Ngayong oras na ito, mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. amen. Simula ngayong araw na ito, kapatid, hayaan mong si Jesus ang maitaas at hindi yung laban na yan. Hayaan mong si Jesus ang maitaas at hindi dyan sa kakapusan na yan. Hayaan mong si Jesus ang maitaas at hindi yung karamdaman na yan. Hayaan mong si Jesus ang maitaas at hindi yung mga sablay na nagawa mo sa buhay. Ano ang kayang gawin ni Lord? At hindi kung ano ang kayang gawin ng pinagdadaanan mo ngayon. Magnify God! Stop magnifying your difficulties. Stop magnifying your adversity. Start magnifying God. Don't just tell God how big your problem is. Tell your problem how big your God is. Kaya ni Lord, kapatid. Ibibigay sa iyo ni Lord ang tagumpay na yan. Ibibigay sa iyo ng Panginoon yung tagumpay na yan. Angkinin mo na, kapatid. At maniwala ka. Hindi ka dadalhin ni Lord dyan nang wala lang. Dadalhin ka ni Lord dyan kasi may gusto si Lord mapagtagumpayan ka. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Simulan mo na, kapatid, na itaas si Lord sa kinalalagyan mo, sa pinagdadaanan mo ngayon. At hayaan mo ang Panginoon ang maitaas. Hindi ang sarili mo. Hindi ang pinagdadaanan mo. Hindi ang kakapusan na yan. Hindi ang kahinaan na yan. Kundi ang kalakasan ng ating Panginoon. Start telling your problem how big your God is. Simulan mo na sabihin sa karamdaman mo kung gaano katinding magpagaling si Lord. Simulan mo nang sabihin dyan sa kakapusan na yan kung gaano katinding mag-provide ang ating Panginoon. Simulan mo nang sabihin dyan sa emosyon na yan kung gaano makapangyarihan, kung gaano kakamahal ng Panginoon, at kung gaano katinding magbigay ng kapayapaan ng ating Panginoon. Simulan mo nang itaas ang ating Panginoon. Stop magnifying those obstacles na nakakaharap mo ngayon. Sa mga may kinakaharap na malalaking mga battles, ang laki na nga ng battle na yan, yung paminamagnify mo eh. Ang tindi na nga ng utang mo eh. Bigat na nga ng karamdaman natin, ano tayong kakainan yan? Start magnifying God. Start declaring that God can give you victory. Don't just tell God how big your problem is. Kausapin mo yung problema yan, sabihin mo sa Kanya how big your God is. How great your God is. That He is your greatest physician, the greatest deliverer. He is the King of kings and the Lord of lords. Even the winds and the waves obey Him. He is the greatest Savior. With men these things are impossible, but with God all things are possible. Nothing is too hard for the Lord. Magnify Jesus. Lift up the name of the Lord. Hindi yung tingin ng iba, kundi ano ang kayang gawin ng ating Panginoon.
Ano ang kayang gawin ng Panginoon sa'yo? Start declaring who God is. Start declaring what He can do through you, through your family, through your ministry. Start declaring what He can do. Diyan sa problema mo. Oh Lord, God is doing something right now. Ibibigay sa'yo ni Lord. Walang talo sa taong nagtitiwala sa Kanya. Walang tao. God can give you that battle. May pinagtatagumpayan ka ngayon. May pinapagaling, may pinapalakas ang ating Panginoon. May pinabigyan ng pag-asa. May binibigyan na ng tagumpay ang ating Panginoon. Start declaring that God can do greater things. Hallelujah. Oh God. Oh Jesus. Oh Lord. The Lord is doing great things right now. Oh Lord. Kaya tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Huwag mong maliitin kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon. Dahil sapat yung pananampalatayang yan. Sapat yung training mo kahapon. Sapat yung narinig mong word kahapon para papagsakin yung pinakamatitinding kinakaharap mo ngayon. Huwag mong hinahayaan na magdidetermine sa future mo ay yung pangmamaliit lamang ng demonyo at ang kaaway sa iyo. Napakalaki ng Diyos mo. Sapat para maging maliit ang tingin mo sa problemang kinakaharap mo. Salamat po, Panginoon, sa pag-a-assure mo sa amin. Hindi man madali ang laban na ito, Panginoon. Itong malagulay at size na problemang ito, Panginoon, hindi man madali. With men, these things are impossible. But with God, all things are possible because nothing is too hard for you, Lord. Nothing is too hard for you. Salamat po dahil ngayong araw na ito, Panginoon, may binigyan ka ng instant healing. Salamat po dahil may binigyan ka, Panginoon, ng peace which transcends all understanding. May binibigyan ka ng vision. May binibigyan ka ng hope, Panginoon. May binibigyan ka ng lakas, Panginoon, confidence na harapin, Panginoon, yung mga pinagdadaanan namin sa buhay, knowing, God, that you are in control. That you are greater than this Goliath-sized problem, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa confidence na ibinibigay mo sa iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya alis kami, matatapos ang gawain ito, Panginoon, na kung saan napagtagumpayan na namin, Panginoon, itong mga hamon na ito. Salamat po, Panginoon. And right now, selyuhan natin ang lahat ng ating napakinggan. Napansin mo? Sinimulan na i-curse ni Goliath si David, ang kanilang bansa, sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. Napansin mo, hindi naman sila tinamaan ng curse eh. Because in the first place, they were blessed by God. Pag pinagpala ang isang tao, hindi tatamaan ng sumpa kahit anong banggitin sa'yo. And right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time we declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings today in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you.